Isang panyo, isang sigaw, at isang lalaking hindi ko dapat tinulungan. Doon nagsimula ang lahat, sa isang gabing umuulan, sa isang madilim na eskinita, kung saan ang desisyon kong maging matapang ay ang siya ring naging simula ng pinakamalaking gulo ng buhay ko. 8:00 na ng gabi. Yakap ko ang folder na naglalaman ng mga pangarap ko, pero basang-basa na ito, tulad ng puso kong bigo. Pangatlong job interview ko na to sa maghapon. Pangatlong beses na sinabihan ng, "We'll just call you." Alam na natin ang ibig sabihin yan. Nakasukob ako sa waiting shed sa isang kanto sa Makati, pinagmamasdan ang mga sasakyang tila nagmamadali ring makauwi. Ang pera ko, saktong-sakto na lang sa pamasahe sa jeep. Ang tiyan ko, kumakalam na. Gusto ko na lang umuwi sa boarding house, matulog, at umasang bukas ay mas magiging mabait sa akin ang tadhana. Ngunit isang sigaw ang pumunit sa monotonong tunog ng ulan. "Pangako. Babayaran ko kayo. Huwag niyo lang akong saktan." Isang boses ng lalaki, puno ng desperasyon, ng takot. Galing sa madilim na eskinita sa tabi ng waiting shed. Ang unang instinct ko, bilang isang hamak na probinsyana sa magulong syudad, ay ang huwag makialam. Huwag pansinin. Sa Maynila, ang pagiging usisero ay maaaring ikapahamak mo. Pero lumaki ako sa Barangay Talisay, kung saan ang kapitbahay ay pamilya. Kung saan ang pagtulong ay hindi pinag-iisipan, kusa itong ginagawa. At ang boses na iyon, may kirot na umabot hanggang sa kaibuturan ko. Dahan-dahan akong sumilip. Tatlong lalaking malalaki ang katawan, mga mukhang sanay sa basag ulo, ang nakapalibot sa isang lalaking nakaputing polo. Nakasandal ito sa pader, basang-sasa sa ulan, at may putik na ang likuran. Halatang naghabulan sila. "Puro ka na lang pangako, Vincent," sigaw ng isa sa mga lalaki, may tattoo sa braso. "Akala mo matatakasan mo kami? Maliit lang ang Maynila." "Isang linggo na lang," pakiusap ng lalaking tinawag na Vincent. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Promise, ibibigay ko ang pera." Wala nang isang linggo. Isang malakas na tulak ang pinakawala ng isa pa. Bumagsak si Vincent sa basang semento. Sa sandaling iyon, nawala ang pagod ko, ang gutom, ang pagkabigo. Napalitan ito ng awa at galit. Hindi ko alam kung anong tapang ang sumanib sa akin. Lumabas ako sa waiting shed, isinukob ang kawawa kong folder sa ulo, at buong lakas na sumigaw. "Tulong! Ilhay holdapan dito. Tawagin niyo gan tanod. Pulis!" Natigilan ang tatlong sanggano. Napalingon sila sa akin, mga matay nanlilisik, gulat na may isang babaeng payat at mukhang basang sisiw na sumisigaw. "Huwag kang makialam dito, miss, kung ayaw mong madamay," banta ng leader nila. Pero imbes na matakot, mas nilakasan ko pa ang loob ko. Mas nilakasan ko ang sigaw. "Tulong! Holdaper! Kilalagi iyang binubugbog nila. Tulungan niyo kami." Ang pagsisinungaling kong kilala ko siya ang nagbigay ng epekto. Nagkatinginan ang tatlo. Sa mundo nila, ang isang testigong nakakakilala sa biktima ay problema. Sa isang senyas, nagkulasan sila ng takbo at naglaho sa dilim. Ang naiwan na lang ay ang humihinang patak ng ulan at ang lalaking dahan-dahang sinusubukang bumangon. Nilapitan ko siya. "Kuya, ayos ka lang?" tanong ko, ang boses ko'y nanginginig na ngayong humupa na ang tapang. Tumingala siya. Sa ilaw mula sa poste, nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha. May gasgas sa gilid ng labi, magulo ang buhok, pero hindi maikakaila, makisig siya. Matangos ang ilong, matalas ang mga panga, at ang kanyang mga mata, kahit may bakas ng pagod at takot, ay tila nangungusap. "Salamat, Anya," paos ang boses. Tinulungan ko siyang tumayo, inalalayan sa braso. Naamoy ko ang pabango niya, mamahalin, ngunit ngayon ay maihalo ng amoy ng ulan. "You saved me." "Wala iyon, kuya." "Ingat ka na lang po," sabi ko, pinapagpagan ang manggas niyang puno ng putik. Dinukot ko sa bulsa ang paborito kong panyo, puti na may maliit na borda ng bulaklak sa gilid, gawa pa ni Lola. Iniabot ko sa kanya. "Heto, punasan mo iyong sugat mo." Tinitigan niya muna ang panyo, pagkatapos ay ako. Para bang hindi siya makapaniwala. Kinuha niya ito at marahang idinampi sa kanyang labi. "Salamat ulit. I'm Vincent." "Ikaw?" "Shane Po."
Agad niyang kinuha ang wallet niya, bumunot ng 3 aso na papel, at iniabot sa akin. Para sa'yo. Please, tanggapin mo. Mabilis akong umiling at napaatras. Ang turo sa akin sa probinsya, ang pagtulong ay hindi tinutumbasan ng pera. Ay, nako, Kuya Vincent, wag po. Okay lang po talaga. Ginawa ko lang yung dapat gawin. But i-insist. Wag po talaga, git ko. Sige po, mauna na ako. Gabi na rin kasi. Tinalikuran ko na siya. Kailangan ko nang umalis bago pa magbago ang isip ko at tanggapin ang perang katumbas na ng 1 buwang upa ko sa boarding house. Shane, wait. Lumingon ako. Nakatayo pa rin siya, hawak ang pera sa isang kamay at ang panyo ko sa kabila. The handkerchief, sabi niya. I need to return it, paano kita makokontak? Isang maliit na ngiti lang ang isinagot ko. Sa'yo na po yan. Ingat ka. At naglakad na ako palayo, iniwan siyang nakatayo roon, isang misteryosong estranghero na may mamahaling pabango pero hinahabol ng mga mukhang maniningil ng utang. Ano? Sigurado ka bang hindi ka nabaliw, Shane Marie? Bungad sa akin ni Rina, ang housemate at self-proclaimed Manila Survival Guide ko, pagkatapos kong ikwento ang lahat. Naawa talaga ako, Rina. Grabe yung itsura niya, parang tutang naligaw, sabi ko habang humihigop ng mainit na kape. Inirapan ako ni Rina. Tuta. Baka kamo buwaya. Nako, dito sa Maynila, uso ang mga ganyang drama para makakuha ng simpatsya. Mamaya, ikaw na pala ang biktima. Hindi naman siya ganoon. Mukhang desente. At ang gwapo, Rina, promise. Hay nako, yan na naman tayo sa gwapo mo. Tandaan mo, hindi lahat ng gwapo, mabuti ang budhi, sermon niya, pero iniabutan niya ako ng tuyong tuwalya. O siya, ang mahalaga, ligtas ka. Pero sa susunod, isipin mo muna ang sarili mo, okay? Anyway, kumusta ang ina-applyan mo bukas? Saan nga yon? Kinuha ko ang papel mula sa naisalba kong folder. Savcorp Global. Final interview na raw. Para sa posisyon na executive assistant. Halos may buga ni Rina ang iniinom niyang tubig. Seryoso. Savcorp. Shane, isa yan sa pinakamalalaking kumpanya sa Asia. Ang may-ari niyan, ang mga De La Vega. Ang sabi-sabi, ang sisi niyan, sobrang bata pa, mailap sa media, pero sobrang yaman at sobrang gwapo raw. Bigla, pumasok sa isip ko si Vincent. Mayaman din kaya siya? Pero bakit siya hahabulin para sa pera? Baka nalugi sa isang sideline. Sana nga matanggap ako, bulong ko. Pagod na akong mabigo. Kinabukasan, suot ang tanging pormal kong damit, pumasok ako sa isang gusaling gawa sa salamin at bakal na tila umabot hanggang langit. Corp Global. Ang pangalan pa lang ay nangangahulugan na ng kapangyarihan. Bawat taong nakakasalubong ko ay abala, matikas, at mukhang may sinasabi sa buhay. Ako lang yata ang mukhang naliligaw. Pagkatapos ng maikling interview sa duty, sinabihan ako ng manager, Miss Alonzo, our CE himself wants to conduct the final interview for his assistant. He's particular. Good luck. 4 floor. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib. Ang isihi mismo. Bakit? Sa 4 floor, isang mundo ng karangyaan ang sumalubong sa akin. Tahimik, malamig at lahat ay mukhang mamahalin. Isang babaeng masungit na nagngangalang Martha ang nagsabi sa aking maghintay. Pagkatapos ng tila 1 oras na paghihintay, bumukas ang isang dambuhalang pinto. They say he will see you now. Nanginginig ang mga tuhod ko habang tumatayo. Pumasok ako sa loob. At doon, ang paghinga ko ay tuluyang naputol. Ang opisina ay mas malaki pa sa buong palapag ng boarding house namin. Ang isang pader ay purong salamin, tanaw ang buong syudad. At sa gitna niyon, isang lalaki ang nakatayo, nakatalikod, nakapamulsa habang nakatingin sa labas. Nakasuot siya ng isang perpektong suit na kulay abo. Miss Alonzo, sabi niya, ang boses ay pamilyar, malalim, kalmado, at puno ng otoridad na hindi ko narinig kagabi. Dahan-dahan siyang humarap. Ang mundo ko ay gumuho. Ang buhok niya, maayos na ang suklay. Wala na ang gasgas sa labi. Wala na ang putik sa damit.
Pero ang mukha, ang mga mata, iyon pa rin ang mukha at mga matang tinulungan ko mula sa pagkakabugbog. Si Vincent. Ang aking dila ay parang naputol. Ang lahat ng pinraktis kong isasagot ay naglaho na parang bula. Isang malamig at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila ba inaasahan na niya ang reaksyon ko? Nagulat ka ba, Shane? Tanong niya, ang pagbigkas sa pangalan ko ay maihalong panunuya. Hindi ako makasagot. Napatingin lang ako sa kanya, mula sa mamahalin niyang sapatos hanggang sa matalas niyang mga mata. Ang lalaking akala ko'y isang pobreng biktima ay ang hari pala ng palasyong ito. Ang lalaking hinahabol ng mga kreditor ay ang isisi pala ng Corp Global. Umupo ka, utos niya, na parang hindi kami nagkakilala sa isang sitwasyong taliwas na taliwas dito. Umupo ako na parang isang marionete. Pinagrus niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kanyang dambuhalang mesa at tinitigan ako ng diretsyo. Sabi sa resume mo, wala kang experience bilang assistant. Galing ka sa probinsya. You're a nobody, Anya, bawat salita ay parang patalim. Tell me, Kaiva should I hire you? Ang tanong na iyon ang gumising sa akin. Hindi ito ang Vincent na tinulungan ko. Ito si English Vincent de la Vega, ang amo ng libu-libong empleyado. At isa itong pagsubok. Huminga ako ng malalim, hinugot ang lahat ng natitirang lakas ng loob. Dahil pumasipag ako. At mabilis matuto, sabi ko, pilit na pinatatatag ang boses. At dahil kailangan ko po ng trabaho, sir. Tinitigan niya ako ng matagal, na para bang sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit. Yumuko siya, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Naamoy ko na naman ang pabango niya, walang halo ng ulan, puro kapangyarihan. I saw your courage last night, bulong niya, sapat lang para marinig ko. But in the world, courage is not enough. You also need to be smart. Very smart. Itinuwid niya ang kanyang tayo at bumalik sa likod ng kanyang mesa. You're hired. As in my temporary secretary. For 3 months, deklara niya. Prove to me that you're more than just a girl from the province who got lucky. Napatingala ako, hindi makapaniwala. You start tomorrow, 8 sharp. Don't be late. Ibinaling na niya ang atensyon sa isang dokumento, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Napatayo ako, ang isip ko'y gulong-gulo. May trabaho na ako. Savcorp. Pero habang naglalakad ako palabas ng kanyang marangyang opisina, isang malamig na takot ang gumapang sa aking likuran. Hindi ito isang biyaya. Ito ay isang pagsubok. At ang lalaking hinahabol ng utang kagabi ay hindi ko lang basta tinulungan. Pinasok ko ang kanyang mundo. Isang mundo kung saan hindi ko alam kung sino ba talaga siya, isang biktima, o isang mandaragit na nagpapanggap na tupa. Ang unang linggo ko sa Corp Global ay parang isang mahabang panaginip na ayaw kong magisingan, at kasabay nito, isang bangungot na gusto ko ng takasan. Ang patakaran ko sa sarili, maging propesyonal. Maging invisible. Gawin ang trabaho, umuwi, at huwag pansinin ang katotohanang ang boss ko ay ang lalaking nakita kong nakaluhod sa putikan. Pero mahirap maging invisible kapag ang mga mata niya, tila laging nakabantay sa'yo. Sa unang araw, ang unang utos niya ay, get me coffee. Brewed, not instant. 4 minutes brewing time. 2 sugars, no cream. Halos malito ako. Nagpanik ako. Saan ako hahanap ng brewed coffee? Buti na lang, may high-tech na coffee machine sa pantry na para bang mas matalino pa sa akin. Sinunod ko ang utos niya nang may panginginig sa kamay. Paglapag ko ng tasa sa mesa niya, hindi man lang siya tumingin sa akin. Ang tingin niya ay nasa computer screen. Leave it, Anya, sa malamig na tono. Pero habang naglalakad ako pabalik sa maliit kong mesa sa labas ng opisina niya, ramdam na ramdam ko. Ramdam ko ang mga mata niyang sumusunod sa bawat galaw ko. Para siyang isang agila, at ako ang maliit na sisiw na anumang oras ay pwede niyang dagitin. Paulit-ulit iyon sa buong linggo. Kapag sumasagot ako ng telepono, kapag inaayos ko ang schedule niya, kapag nag-aasikaso ako ng dokumento. Hindi siya nagsasalita, pero alam kong nagmamasid siya. Pinag-aaralan niya ako. Sinusubok. Sinubukan kong huwag pansinin. Ibinaling ko ang lahat ng atensyon ko sa trabaho.
Inaral ko ang sistema ng kumpanya. Kinabisa ko ang pangalan ng lahat ng department heads. Pinilit kong maging ang pinakamahusay na temporary secretary na nakita niya. Para patunayan sa kanya at sa sarili ko na hindi lang ako isang lucky girl from the province. Isang tanghalian, dahil ayokong gumastos sa mamahaling cafeteria sa ibaba, dinala ko ang baon ko. Kanin at adobong sitaw na niluto ko pa kagabi. Humanap ako ng tahimik na sulok sa pantry para kumain. Ayokong may makakita sa akin. Nakakahiya. Ang mga empleyado dito, kumakain sa mga restaurant na ang isang ulam ay katumbas na ng isang linggong budget ko. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagkain, biglang bumukas ang pinto ng pantry. Pumasok si Vincent. Natigilan ako, ang kutsaray nakabitin sa ere. Natigilan din siya. Hawak niya ang isang paper bag mula sa isang mamahaling Japanese restaurant. Nagtama ang mga mata namin. Mabilis kong ibinaba ang tingin ko sa Tupperware ko, na para bang iyon ang pinakakahiyahiyang bagay sa buong mundo. Hindi siya nagsalita. Pero hindi rin siya umalis. Nakatayo lang siya roon, at sa gilid ng aking mga mata, nakita kong ang tingin niya ay nasa baunan ko. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Galit ba siya? Nandidiri? O iba? Pagkatapos ng ilang segundong tila isang oras ang haba, tumikim siya at naglakad papunta sa ref para kumuha ng isang bote ng tubig. Hindi na siya muling tumingin sa akin. Pagkalabas niya, doon ko lang naibuga ang hiningang kanina ko pa pala pinipigilan. Nawalan na ako ng ganang kumain. Ang simpleng baon ko, sa mga mata niya, ay tila isang malaking anunsyo na nagsasabing, hindi ako taga rito. Iba ang mundo ko sa mundo mo. Kinabukasan, may isang paper bag sa ibabaw ng mesa ko. Walang pangalan. Sa loob, may lunchbox mula sa parehong Japanese restaurant na nakita ko sa kanya kahapon. May nakadikit na maliit na note, "Don't skip lunch." Ang sulat kamay, formal at mabilis, alam kong sa kanya galing. Itinago ko agad ang paper bag sa ilalim ng mesa ko. Hindi ko ito ginalaw. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Natuwa ba ako? O lalo lang akong nahiya? Ang kilos niyang iyon, kabaitan ba o insulto? Isang paraan ba iyon ng pagsasabing hindi karapat-dapat ang pagkain ko sa pantry ng kumpanya niya? Buong araw, hindi ko siya magawang tignan sa mata. Naging mas maingat ako, mas tahimik. Ang distansya sa pagitan namin, na pilit kong itinatayo, ay parang lalo lang kumikitid dahil sa mga ganitong maliliit na bagay. Ramdam ko ang presensya niya at alam kong ramdam niya rin ang sa akin. Isang lihim na tensyon ang namumuo sa hangin sa pagitan naming dalawa. At isang hapon, ang tensyong iyon ay biglang sumabog. Nasa kalagitnaan ako ng pag-file ng mga kontrata nang bumukas ang salaming pinto ng 40 DA floor ng walang babala. Isang babae ang pumasok na parabang pag-aari niya ang lugar. Nakatataas siya, balingkinitan ang katawan, at suot ang isang pulang bestida na mas mahal pa yata sa lahat ng damit ko. Ang kanyang mahabang buhok ay umaalon sa bawat hakbang niya. Ang bango ng pabango niya, matapang at mamahalin, ay agad na pumuno sa buong opisina. Bawat empleyado ay napahinto sa ginagawa at napatingin sa kanya. Dumaan siya sa mesa ko na parang hindi niya ako nakita. Diretso siyang naglakad papunta sa nakasaradong pinto ng opisina ni Vincent, binuksan ito ng walang katok-katok at pumasok. "Honey, I missed you." Ang boses niya, matinis at malandi, ay narinig hanggang sa labas. "Honey." Ang isang salitang iyon ay parang isang dagitab na kumuryente sa buong sistema ko. Narinig ko ang pag-urong ng upuan ni Vincent. Maya-maya, lumabas siya ng opisina, kasunod ang babae. Ang mukha ni Vincent ay seryoso, hindi mabasa, pero may bahid ng inis. "Samantha, what are you doing here?" "I'm in the middle of work," sabi ni Vincent. Ang boses ay formal pero may daing. Ang babaeng nagngangalang Samantha ay kumapit sa braso niya na parang linta. "Oh, come on, Vince. I just wanted to surprise you. Let's have dinner tonight. Linroy treat." Ngumiti siya, isang ngiting matamis pero puno ng pag-aari. Pagkatapos ay napalingon siya sa akin. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanuri at mapangmaliit. "And who is this?" tanong niya, hindi sa akin, kundi kay Vincent, na para bang isa lang akong bagay na nakadisplay sa mesa.
Bago pa makasagot si Vincent, nagsalita ako, pilit na pinatatatag ang aking boses. Shane Alonzo po. Temporary Secretary ni Sir Vincent. Tinaasan ako ni Samantha ng kilay. Temporary? Oh. I see. May kakaibang kahulugan ang pagkakasabi niya noon. Lumingon siyang muli kay Vincent. So, can you fire her already? I know someone perfect for the job. And cousin, remember. Naramdaman kong uminit ang mukha ko. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lumunod sa akin. Gusto kong magtago sa ilalim ng aking mesa. Samantha, stop it, mariing sabi ni Vincent, inaalis ang kamay nito sa kanyang braso. Shane is doing a good job. And we will talk about this later. I'm busy. Tumingin siya sa akin. Shane, cancel all my meetings after Tatluthev. Isang utos iyon, pero sa paraan ng pagtingin niya, parang isa rin itong paumanhin. Pero huli na. Ang sakit ay nandoon na. Ang pakiramdam na isa kang tagalabas, isang pansamantala, isang taong walang karapatang mapunta sa lugar na iyon. Hindi na umimik si Samantha. Mumiti lang siya ng matamis, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at bumalik sa loob ng opisina ni Vincent na para bang wala siyang narinig. Buong maghapon, ang presensya niya sa loob ng opisina ay parang isang madilim na ulap. Naririnig ko ang mahinang pag-uusap nila, minsan ay ang pagtawa ni Samantha. Ako naman, nakaupo sa aking mesa, pilit na nagtatrabaho, pero ang isip ko ilumilipad. Sino siya? Bakit ganoon na lang ang epekto niya kay Vincent? Bakit sa isang iglap, kaya niyang sirain ang propesyonal na pader na pilit kong itinatayo? Isang pakiramdam ang unti-unting gumapang sa puso ko. Isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman noon. Selos. Isang mapait at nakalalasong selos. Malapit nang mag-alas 5 nang utusan ako ni Martha, ang head secretary, na kunin ang isang lumang file mula sa records room na malapit lang sa pantry. Pagpunta ko roon, dumaan ako sa tapat ng opisina ni Vincent. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong makinig. Pero ang mga boses nila ay malinaw. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan, Vince? Tanong ni Samantha. Ang boses ay malambing pero may halong panunumbat. Our parents are already finalizing the details. Hindi mo pwedeng basta na lang itapon ang lahat. Napatigil ako sa paglalakad, nanigas sa kinatatayuan ko. Anong details? Anong itatapon? Sumagot si Vincent, ang boses ay pagod. Sam, that plan was years ago. We were different people then. It's not going to happen. Not going to happen, tumaas ang boses ni Samantha, puno ng hinanakit. After all we've been through. After our engagement. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Are you really choosing to forget everything? Engagement. Kasunduan. Ang salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng isipan ko. Paulit-ulit. Engagement. Sila nakatakda ng ikasal. Nakatayo lang ako roon sa labas ng pinto, hawak ang malamig na doorknob ng records room, pero hindi ko ito magawang buksan. Ang puso ko, na kanina'y puno ng selos, ngayon ay durog na. Kaya pala ganoon na lang siya umasta. Kaya pala pakiramdam niya ay pag-aari niya si Vincent. Dahil hindi lang pala siya basta ex. Siya ang babaeng dapat sanang pakakasalan ng boss ko. At ako lang ang temporary secretary. Isang probinsyanang napadpad sa mundo nilang dalawa. Isang anino sa isang kwentong hindi naman talaga ako kasali. Dahan-dahan akong tumalikod, kinalimutan na ang file na dapat kong kunin. Bumalik ako sa aking mesa, umupo at tumitig sa kawalan. Ang mga mata ni Vincent na nagmamasid, ang lunchbox na hindi ko ginalaw, ang salitang honey, lahat ay biglang nagkaroon ng mas malalim at mas masakit na kahulugan. Ang mga mata niya, na akala ko ay nagbubunyag lang ng pagsubok, ay may itinatago palang mas malaking lihim. Isang lihim kung saan ako ang talunan bago pa man magsimula ang laban. Ang salitang engagement ay parang multo na sumunod sa akin sa mga sumunod na araw. Pilit kong iwinawaksi, pero bumabalik at bumabalik ito sa isip ko sa tuwing nakikita ko si Vincent, o kahit anino lang ni Samantha. Dahil doon, nagtayo ako ng mas mataas at mas makapal na pader sa pagitan namin ni Vincent.
Ang mga sagot ko sa utos niya ay naging mas maikli. Yes, sir. Noted, sir. Don, sir. Hindi ko na siya tinitignan sa mata. Naging isa akong perpektong robot, mahusay, mabilis, pero walang emosyon. Napansin niya. Alam kong napansin niya. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, ang nooy nakakunot na para bang may gusto siyang itanong pero hindi niya magawa. Pero bago pa siya makapagsalita, ako na ang unang umiiwas, nagkukunwaring may importanteng ginagawa. Ang VCorp Global ay magdaraos ng kanilang taunang anniversary event, isang grandeng pagdiriwang sa isang 5-star hotel. Bilang temporary secretary, hindi ako imbitado bilang guest. Ang trabaho ko, tumulong sa registration at siguraduhing maayos ang lahat sa likod ng entablado. Okay lang sa akin. Mas gusto ko iyon. Mas madaling magtago kapag abala ka. Dumating ang gabi ng event, suot ko ang isang simpleng itim na uniforme na ipinahiram ng kumpanya. Habang inaasikaso ko ang mga name tag sa registration table, nakita ko siyang pumasok. Si Vincent. Suot ang isang itim na tuxedo, mukha siyang isang Hollywood star. Bawat tao ay napapalingon sa kanya. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Samantha, nakasuot ng isang makinang na silver gown, na para bang siya ang reyna ng gabing iyon. Napayuko ako, umaasang hindi nila ako mapapansin. Pero lumapit sila sa table. Good evening, Sir Vincent, Ma'am Samantha, bati ko, pilit na pinapasigla ang boses habang iniaabot ang kanilang mga name tag. Ngumiti si Samantha, isang ngiting mapang-asar. Oh, you're here too. Working hard, I see. Good. At hinila na niya si Vincent papasok sa ballroom. Hindi man lang tumingin sa akin si Vincent. Parang isa lang akong ordinaryong staff na hindi niya kilala. Parang hindi kami nagkakilala sa isang maulang gabi. Parang hindi siya ang nag-iwan ng lunchbox sa mesa ko. May kumirot sa puso ko pero iwinaksi ko ito. Trabaho lang, Shane. Trabaho lang. Ang gabi ay naging abala. Pabalik-balik ako mula sa registration area papunta sa backstage. Tinitiyak na lahat ng kailangan ng mga speaker ay handa. Sa isang pagkakataon, habang papunta ako sa kusina para kumuha ng tubig para sa isang board member, nadaanan ko ang isang grupo ng mga kliyente. Isang lalaking nasa 40, isang foreigner, ang umiti sa akin. Excuse me, miss. You've been working so hard all night. Can I get you a drink? Alok niya, mabait naman ang tono. Umiti ako pabalik. Nako, salamat po, sir, pero on duty po ako. Just one glass. To celebrate. You're part of this success too, pagpupumilit niya. Habang magalang akong tumatanggi, hindi ko na malaya na sa isang sulok ng ballroom, may isang pares ng matang matalim na nakamasid sa amin. Si Vincent. Nakatayo siya, hawak ang isang baso ng wine, at ang tingin niya ay nakapako sa amin. Ang mga panga niya ay mariing magkatikom. Nang sa wakas ay nakaalis ako mula sa kliyente, nagmamadali akong naglakad papunta sa hallway. Maya-maya lang may humablot sa braso ko. Si Vincent. Ano nang ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay mababa at may diin. Sir. Papunta po ako sa kusina, sagot ko, naguguluhan. Anong pinag-uusapan ninyo ng lalaking iyon? Wala po, sir. Inaalok lang po niya ako ng inumin. At bakit ka nakikipagitian sa kanya ng ganoon? Tumaas ang boses niya. Hindi mo ba alam kung sino siya? He's a known womanizer. This is a corporate event, Shane, not to bar. Act professional. Natigilan ako. Ang mga salita niya ay parang mga sampal. Ako. Hindi professional. Pagkatapos ng lahat ng pag-iwas at pagtatrabaho ko. Excuse me, sir, hindi ko napigil ang sagot. Magalang lang po akong tumatanggi. At hindi ko po trabahong alamin ang personal na buhay ng bawat bisita ninyo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Isang apoy ang biglang sumiklab sa mga mata niya. Galit? Selos? Hindi ko alam. Pero bago pa siya makasagot, may tumawag sa pangalan niya mula sa loob ng ballroom. Huminga siya ng malalim, binitawan ang braso ko, at tinalikuran ako ng walang sabi-sabi. Naiwan akong nanginginig sa hallway, halo-halong galit at sakit ang nararamdaman. Nang matapos ang event bandang hating gabi, pagod na ako. Ang gusto ko na lang ay umuwi.
Pero habang nag-aabang ako ng taxi sa labas ng hotel, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang deja vu. Walang dumadaang taxi. Lahat puno. Napilitan akong sumukob sa ilalim ng isang waiting shed malapit sa hotel. Niyakap ko ang sarili ko sa lamig. Ilang sandali pa, isang itim na luxury car ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana. Si Vincent. Siya lang mag-isa. Get in, utos niya. Umiling ako. Huwag na po, sir. Mag-aabang na lang po ako. It's late and it's raining hard. I said, get in. Mas mariin ang pagkakasabi niya ngayon. Wala akong nagawa. Ayokong gumawa ng eksena. Sumakay ako sa passenger seat. Ang loob ng kotse niya ay amoy leather at ang pamilyar na pabango niya. Tahimik. Tanging ang tunog lang ng windshield wipers at ng malakas na ulan ang maririnig. Ang tensyon sa pagitan namin ay halos pwede mo nang hiwain ng kutsilyo. Maya-maya, nagsalita siya, hindi pa rin tumitingin sa akin. I'm sorry. For what I said earlier. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan iyon. I was out of line, dagdag niya. Hindi ako sumagot. Saan ka nakatira? Tanong niya. Sinabi ko ang address ng boarding house ko. Habang nagmamaneho siya, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin. Ang galit ko kanina ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Biglang umubo si Vincent. Isang tuyong ubo. Tapos isa pa. Okay ka lang, sir? Tanong ko. Yeh. Just too much wine, I guess, sabi niya, pero kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mukha sa ilaw ng dashboard. Nang malapit na kami sa amin, biglang umubo siya ng sunod-sunod at biglang itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Humihingal siya. Sir, anong nangyayari? Nag-aalala kong tanong. As can't breathe properly, sabi niya, hawak ang kanyang dibdib. This way allergy must be the shrimp I ate. Allergy. Napatingin ako sa kanya. Namumula ang buong liig niya at namamaga na ang kanyang mga labi. Nagpanik ako. Nasaan ang gamot mo? Sa bahay. I forgot to bring it. Kinakabahan, tumingin ako sa paligid. Isang maliit na butika ang nakita ko sa kabilang kalsada. Sandali lang, sir. Huwag kang aalis dyan. Kahit malakas ang ulan, bumaba ako ng kotse at tumakbo papunta sa butika. Bumili ako ng gamot para sa allergy. Basang-basa akong bumalik sa kotse. Inabutan ko siya ng tableta at ng bote ng tubig na binili ko. Ininom niya ito. Dahan-dahan, pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang huminga ng mas maayos. Nakasandal siya sa upuan, nakapikit. Salamat, Shane, bulong niya, halos wala ng boses. You saved me. Again. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang makapangyarihang ang lalaking sumigaw sa akin kanina, ngayon ay mukhang helpless at mahina. Ang pader na itinayo ko sa pagitan namin ay unti-unting gumuho. Ang ulan sa labas ay tila walang tigil. Nakaparada kami sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Tahimik na naman. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Ang tingin niya, iba na. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang nandoon ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Pagsisisi. Pangungulila. At pagnanasa. Bakit? Bulong niya. Anong bakit, sir? Bakit sa tuwing nasa panganib ako, palagi kang nariyan? Hindi ako nakasagot. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Ang init ng kanyang palad ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Tinanggal niya ang isang basang hibla ng buhok na nakadikit sa aking mukha. You're soaking wet, Anya, ang boses ay malambing. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga labi ko. Ang puso ko ay kumakabog ng sobrang bilis. Alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Sinasabi ng isip ko na umiwas, na lumayo, na mali ito. Pero ang katawan ko ay hindi gumagalaw. At dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. At hinalikan niya ako. Isang halik na lasang alak, ulan, at pinaghalong desperasyon at pagnanasa. Sa una, malambot at marahan na para bang nagtatanong.
Tapos, nang hindi ako umiwas, naging mas mapusok, mas malalim. Ang lahat ng tensyon, selos, at mga hindi masabing salita sa pagitan namin sa mga nakaraang linggo ay tila ibinuhos sa halik na iyon. Niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya pabalik. Sa sandaling iyon, kinalimutan ko si Samantha. Kinalimutan kong boss ko siya. Ang alam ko lang ay ang pakiramdam ng kanyang mga labi sa akin. Nang maghiwalay kami, pareho kaming humihingal. Nakasandal ang aming mga noo sa isa't isa. Walang nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, umayo siya ng upo. Hindi na siya tumingin sa akin. Pinaandar niya ang kotse at nagmaneho papunta sa boarding house ko. Ang huling metro ng biyahe ay ang pinakatahimik at pinakamakward na sandali ng buhay ko. Nang huminto kami sa tapat, hindi pa rin siya nagsasalita. Salamat sa paghatid, sir, sabi ko, nanginginig ang boses. Tumango lang siya, ang tingin ay nasa daan pa rin. Mabilis akong bumaba ng kotse at tumakbo papasok ng gate, hindi na lumilingon. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may halong kaba at kaunting pag-asa. Ano kaya ang sasabihin niya? Paano niya ako haharapin? Buong gabi, paulit-ulit kong nilaro sa isip ko ang halik. Nagbago na ba ang lahat? Pagdating ko, nauna siya sa akin. Nakaupo na siya sa kanyang mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Good morning, sir, bati ko, pilit na pinapakalma ang puso ko. Tumingala siya. Tinitigan niya ako, pero ang mga mata niya malamig na ulit. Walang bakas ng nangyari kagabi. Para bang walang nangyaring halik, walang ulan, walang allergy. Bakit ang pula ng mukha mo? Tanong niya, sa isang kaswal at walang emosyong tono. May sakit ka ba? Ang tanong na iyon ay parang isang pitsel ang nagielong tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ko. Napatanga ako. Napahawak ako sa pisngi ko. Lahat ng kilig, lahat ng pag-asa, lahat ng natunaw na pader kagabi ay biglang gumuho at naging abo. Para sa kanya, walang nangyari. Isa lang itong pagkakamali na dulot ng alak at sakit. Isang bagay na madaling kalimutan. Pero para sa akin, hindi. Wala po, sir, sagot ko, ramdam ko ang panginginig ng aking mga labi. Okay lang po ako. Tumango lang siya at ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papeles. Okay. Get me coffee. Tumalikod ako at naglakad papuntang pantry. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa dati. Ang halik na iyon, ang halik na dapat hindi nangyari, ay hindi lang pala isang pagkakamali. Isa pala itong kasinungalingan. At ang puso ko, na minsang umasa, ay naiwang basag na basag. Ang sakit ay naging manhid. Ang manhid ay naging yelo. Iyon ang naging panangga ko sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng gabing iyon. Pumasok ako sa trabaho na parang isang sundalo, suot ang isang hindi nakikitang baluti. Ang bawat utos ni Vincent ay sinunod ko ng walang tanong, walang emosyon. Ang bawat tingin niya ay sinalubong ko ng isang blankong pader. Kung para sa kanya ay walang nangyari, para sa akin din pinilit kong paniwalain ang sarili ko roon. Pero sa gabi, pag-uwi sa boarding house, ang baluti ay nabibitak. Naaalala ko ang init ng kanyang mga labi, ang bigat ng kanyang yakap. At ang sakit ay bumabalik mas matindi, mas matalas. Nagagalit ako sa kanya. Pero mas nagagalit ako sa sarili ko dahil sa pag-asa. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga gamit sa aking mesa, may napansin akong isang puting sobre na nakasingit sa ilalim ng aking keyboard. Hindi ito galing sa inter-office mail. Simple lang itong sobre, walang pangalan. Binuksan ko ito. Sa loob, isang piraso ng papel na tiniklop. At sa gitna, may mga salitang pinutol mula sa diaryo at idinikit. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako sa paligid. Ang mga katrabaho ko sa 40 floor ay abala sa kani-kanilang gawain. Walang sinumang kahina-hinala. Mabilis kong itinago ang sulat sa loob ng bag ko. Ang puso ko kumakabog ng mabilis, pero hindi dahil sa kilig. Dahil sa takot. Sino ang nagpadala nito? Si Samantha. Isang empleyadong naiinggit. O baka isa sa mga tauhan ni Samantha?
Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting kumalat sa isipan ko. Hindi ka bagay sa mundo niya. Iyon din naman ang sinasabi ko sa sarili ko, pero iba pala kapag narinig mo na mula sa iba. Mas masakit. Mas totoo. Pinilit kong kalimutan ang sulat. Isinaksak ko sa pinakailalim ng aking bag at isipan. Baka pananakot lang. Baka may gusto lang manira ng araw ko. Nagpatuloy ako sa trabaho, pilit na nag-focus, pero ang bawat anino ay tila nagiging kahina-hinala. Ang bawat bulungan ay parang tungkol sa akin. Makalipas ang 2 araw, isang malaking problema ang sumabog sa mukha ko. Pinatawag ako ni Vincent sa opisina niya. Pagpasok ko, nandoon na si Samantha, nakaupo sa silyang nasa harap ng mesa, na para bang siya ang reyna. At nandoon din si Martha, ang head secretary, nakatayo sa gilid na may seryosong mukha. Ang tensyon sa silid ay mabigat. Shane, simula ni Vincent, ang boses niya ay malamig at formal. Where is the signed contract for the new Japanese investors? The one I asked you to file last week. Nasa records room na po, sir. Na-file ko po iyon noong Biyernes, sagot ko, buo ang loob dahil sigurado akong ginawa ko ang trabahong iyon. Umiling si Samantha, may peking pag-aalala sa mukha. Vince, we checked. Martha and is personally went there. It's not there. The Japanese partners are calling. They need the file Eli today, or the deal is off. This is a multi-million-dollar deal. Napatingin ako kay Vincent. Ang tingin niya sa akin, puno ng pagkadismaya. Shane, are you sure you filed it? Opo, sir. Sigurado po ako, git ko. Ako po mismo ang naglagay sa EA folder, under J Corp Investments. Well, it's not there, sabat ni Samantha. Maybe you misplaced it. Or maybe you never filed it at all. Ang huli niyang sinabi ay puno ng mali siya, isang akusasyon na nakatago sa isang tanong. That's imposible, sabi ko, ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Alam ko po ang ginawa ko. Vincent, this is what I'm talking about, sabi ni Samantha, bumaling sa kanya. She's inexperienced. This is a major blunder. The company could lose millions because of her incompetence. I am not incompetent, hindi ko na napigilang sigaw. Ang tingin ko ay napunta kay Vincent, nagmamakaawa, umaasang maniniwala siya sa akin. Umaasang ang lalaking minsan kong tinulungan, ang lalaking minsan kong hinalikan, ay kakampihan ako. Pero ang nakita ko sa mga mata niya ay pagdududa. Shane, this is a serious matter, sabi niya, ang boses ay matigas. This isn't just some minor mistake. This is a crucial document. Pero hindi ko po talaga alam kung nasaan iyon. I swear, sir, na-file ko po iyon. That's enough, putol ni Vincent sa akin. Tumingin siya kay Martha. Martha, have the entire floor searched. Every cabinet, every drawer. Turn this office upside down if you have to. We need to find that contract. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, at ang mga salitang binitawan niya ay parang mga punyal na tumusok ng diretso sa puso ko. And you, Shane. You are suspended. Indefinitely. Until we find the contract and figure out what happened. You can go home. Parang nabingi ako. Suspended. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa buong silid. Tiningnan ko si Vincent, umaasang isa lang itong masamang biro. Pero ang mukha niya, seryoso. Walang emosyon. Walang awa. Tumingin ako kay Samantha. Nakangiti siya. Isang ngiti ng tagumpay. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ito ay isang setup. Ang sulat. Ang nawawalang kontrata. Si Samantha ang may gawa ng lahat ng ito. Pero paano ko ito papatunayan? Sino ang maniniwala sa akin? Sa isang hamak na temporary secretary na probinsyana? Laban sa isang Samantha, ang longtime fiancé ng si. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Tumango lang ako. Ang lahat ng lakas ko ay biglang nawala. Ang binti ko ay parang jelly. Dahan-dahan akong tumalikod at lumabas ng kanyang opisina. Pagdaan ko sa aking mesa, lahat ng mata ay nasa akin. Mga matang mapanghusga, mga matang puno ng awa, mga matang nagagalak sa kapahamakan ko. Hindi ko sila pinansin.
Kinuha ko ang aking bag at naglakad ako palabas ng 40 floor. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Ang sakit ay sobrang lalim, sobrang bigat, na kahit ang mga luha ay ayaw nang tumulo. Habang nasa loob ako ng elevator, mag-isa, doon bumuhos ang lahat. Napasandal ako sa malamig na pader, napaupo sa sahig, at humagulgol na parang bata. Ang lahat ng pangarap ko para sa Maynila, para sa pamilya ko, ay gumuho sa isang iglap. Pinagbintangan ako. Ipinahiya. At ang taong pinagkatiwalaan ko, ang taong minsan kong minahal kahit sa sandaling panahon, ay hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pinaniwalaan niya ang kasinungalingan ni Samantha. Pag-uwi ko sa boarding house, wala si Rina. Mas mabuti na rin. Ayokong may makakita sa akin sa ganitong kalagayan. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang isip ko, blanko. Ano na ang gagawin ko ngayon? Wala na akong trabaho. Wala na akong pera. At ang pangalan ko, sira na sa industriyang pinapangarap ko. Bigla, naalala ko ang sulat. Kinuha ko ito mula sa aking bag at tinitigan. Umalis ka habang maaga. Siguro, tama sila. Siguro, isa itong babala mula sa tadhana. Isang senyales na dapat na akong sumuko. Hindi talaga ako para dito. Ang mundo ni Vincent, ang mundo ng V-Corp, ng mga tuksedo, ng mga multi-million-dollar deals, at ng mga taong tulad ni Samantha, ay hinding-hindi magiging mundo ko. Isa lang akong dayo. Isang pagkakamali. Tumayo ako. Kumuha ako ng papel at ballpen. Nagsimula akong magsulat. Dear Sir Vincent, I am writing this letter to formally tender the resignation, effective immediately. I maintained the innocence regarding the missing contract, but understand the position you are in. Thank you for the opportunity, kahit sandali lang. Marami po akong natutunan. Shane. Maikli. Formal. Walang emosyon. Tulad na kung paano niya ako tratuhin. Pagkatapos, binuksan ko ang aking aparador at inilabas ang luma kong maleta. Dahan-dahan, isa-isa, inilagay ko ang aking mga damit. Ang blouse na suot ko noong una kaming magkita. Ang itim na unipormeng suot ko noong gabi ng event, bawat damit ay may dalang alaala, may dalang sakit. Hindi na ako magpapaalam kay Rina. Mag-iiwan na lang ako ng sulat. Ayokong maging pabigat pa sa kanya. Uwi ako. Uwi ako sa Kyrgyz. Talisay. Sa lugar kung saan simple lang ang buhay. Sa lugar kung saan kilala ako ng lahat. Sa lugar kung saan ako tunay na kabilang. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dinala ko ang aking mga gamit at ang resignation letter. Tahimik akong umalis sa boarding house. Sumakay ako ng taxi papunta sa V-Corp building. Hindi na ako umakyat. Iniabot ko lang ang sobre sa gwardiya sa lobby. Pakibigay po kay Sir Vincent de la Vega sa 40 floor, sabi ko. Personal po. Tumango ang gwardiya. Tinalikuran ko ang dambuhalang gusali, ang gusaling minsang nagbigay sa akin ng pag-asa at ngayon ay nag-iwan ng isang malaking sugat. Naglakad ako palayo, hindi na lumingon. Habang nakasakay ako sa bus papuntang probinsya, nakatingin lang ako sa bintana. Ang mga gusali ng Maynila ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan ng naglaho. Walang nakakaalam na umalis ako. Walang nakakaalam kung saan ako pupunta. Para sa kanila, para kay Vincent, isa lang akong temporary secretary na nasuspinde. Pero ang totoo, isa akong babaeng sumuko na, tahimik na naglaho at umalis ng walang paalam. Isang araw. 2 araw. Isang linggo. Sa bawat paggising ni Vincent sa umaga, may kulang. Isang bagay na hindi niya matukoy, pero ramdam niya sa bawat sulok ng kanyang opisina. Ang kape sa kanyang mesa, hindi na kasing init. Ang schedule niya, magulo. Ang katahimikan sa labas ng kanyang pinto, hindi na nakakapanatag, nakakabingi na. Hinahanap niya ang anino ng isang babaeng tahimik na nagtatrabaho sa maliit nitong mesa. Hinahanap niya ang tunog ng mahinang pagtipa nito sa keyboard. Hinahanap niya ang presensya ni Shane. Ang resignation letter niya ay nakatago sa drawer ng kanyang mesa. Paulit-ulit niya itong binabasa. Maikli. Formal. Walang bakas ng emosyon.
Pero sa likod ng mga salitang iyon, may nararamdaman siyang isang malaking kalungkutan. Nawala ang kontrata. Nawala rin si Shane. At ang deal sa mga hapon tuluyan ang hindi natuloy. Milyon-milyon ang nawala sa kumpanya. At ang sisi, lahat ay napunta kay Shane, ang probinsyanang temporary secretary, na bigla na lang naglaho. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang penthouse, hindi galit ang nararamdaman ni Vincent, kundi pagdududa. Naaalala niya ang mga mata ni Shane noong araw na iyon. Puno ng gulat, ng sakit, pero hindi ng kasalanan. Naaalala niya ang panginginig ng boses nito habang iginigiit na na-file niya ang kontrata. Naaalala niya ang tapang nito sa eskinita, ang pag-aalala nito noong gabing inatake siya ng allergy, ang lambot ng mga labi nito sa ilalim ng ulan. Ang babaeng iyon, kaya ba niyang maging ganoon kapabaya? O kaya ba niyang manira ng isang multi-million-dollar deal? Hindi tugma. May mali. Isang gabi, sa isang business party, kasama niya si Samantha. Masaya si Samantha, umiinom ng champagne, nakikipagtawanan sa mga business associates. It's a good thing that girl is gone, Vince, sabi ni Samantha habang inaayos ang kurbata niya. She was a disaster waiting to happen. See? Now we can hire the cousin. She's much more competent. The deal was important, Sam, sabi ni Vincent, ang boses ay matigas. Samantha shrugged. We'll get other deals. What's important is that your office is now free from distractions. May kakaibang ngiti sa mga labi niya. Besides, it was so easy to get rid of her. I just had to, oops. Bigla siyang napatakip sa bibig na para bang may nasabi siyang hindi dapat. Natigilan si Vincent. Tinitigan niya si Samantha ng diretso sa mga mata. You just had to what, Samantha? Nothing, honey, mabilis na sagot ni Samantha, umiiwas ng tingin. I meant, it was so easy for her to make a mistake. She was clumsy. Pero huli na. Ang maliit na pagkakamaling iyon sa pagsasalita, ang biglaang pagbabago ng kanyang ekspresyon, ang pag-iwas niya ng tingin, para kay Vincent, sapat na iyon. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Diretso siyang nagpunta sa AV department. I need you to pull up all the thickest footage from the Apatnapu BA floor, 2 weeks ago. Specifically, Friday night, after office hours, utos niya sa head ng AV, and I want you to check the access logs for the records room. Pagkatapos ng isang oras, bumalik ang AV head, may dalang tablet at isang folder. Ang mukha niya, seryoso. Sir, simulan niya. According to the footage, Miss Alonzo left the office at exactly 5:35 on Friday. She was the last one on her side of the floor. The records room was locked. And, tanong ni Vincent, kinakabahan. At 8:12, someone used a master keycard to enter the Apatnapu DA floor. The same person entered the records room and stayed there for about 3 minutes. Who was it? Ipinakita ng AV head ang isang screenshot mula sa kit. Malabo ang kuha, nakatalikod ang tao, pero ang suot na damit at ang buhok pamilyar. Pagkatapos ay ipinakita niya ang access log. The master keycard used was registered under Miss Samantha Chua, sir. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Vincent. Ang lahat ng pagdududa niya ay kumpirmado. Si Samantha. Siya ang kumuha ng kontrata. Siya ang nag-set up kay Shane. Isang galit na hindi pa niya naramdaman dati ang biglang bumalot sa kanya. Galit kay Samantha. Pero mas matinding galit sa sarili niya. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa mga kasinungalingan. Hindi niya pinakinggan si Shane. Hindi niya ito pinagkatiwalaan. Sinaktan niya ang babaeng 2 beses na nagligtas sa buhay niya. Ipinahiya niya ito at itinaboy palayo. At ngayon, wala na si Shane. Naglaho na parang bula. Tinawagan niya ang numerong nasa resume nito, pero hindi na ito sumasagot. Pinuntahan niya ang boarding house na nakasulat sa address nito, pero sabi ng landlady, umalis na ito, nag-iwan lang ng bayad at isang sulat para sa kaibigan. Parang siyang mababaliw. Saan siya hahanapin? Ang tanging alam niya lang, Giris. Talisay. Isang lugar na hindi man lang niya alam kung saang probinsya matatagpuan.
2 buwan ang lumipas. Ang buhay sa Girgis Talisay ay simple at payapa. Sa umaga, tinutulungan ko si Lola sa aming maliit na hardin. Sa hapon, nagbo-volunteer ako sa local health clinic bilang isang clerk. Ang sahod, maliit lang, sapat para sa aming pang-araw-araw na gastusin. Pero ang puso ko, unti-unti nang humihilom. Dito, walang corp. Walang samantha. Walang mga tinging mapanghusga. Dito, ako lang si Shane, ang apo ni Aling Nena, ang dalagang laging nakangiti. Pilit kong kinalimutan si Vincent. Pilit kong kinalimutan ang Maynila. Pero may mga gabing kapag nakatingin ako sa mga bituin, naaalala ko ang mga ilaw ng syudad, ang amoy ng kanyang pabango, ang pakiramdam ng kanyang halik. At ang sakit, kahit papaano, ay bumabalik pa rin. Isang araw, inanunsyo ng VCorp Foundation, ang charity arm ng kumpanya, na magdarao sila ng isang malaking medical mission sa aming probinsya. At ang napiling sentro ng misyon, ang aming maliit na Girgis Talisay. Nang marinig ko ang balita, gusto kong tumakbo. Gusto kong magtago. Pero kailangan ako sa klinik. Ako ang nakakaalam ng lahat ng records ng mga pasyente. Hindi ako pwedeng umalis. Dumating ang araw ng medical mission. Ang plaza ng aming barangay ay napuno ng mga tolda, mga doktor, at mga nurse na nakaunipormeng may logo ng VCorp. Mula sa bintana ng klinik, pinagmamasdan ko sila. Abot ka ba ang dibdib ko? Darating kaya siya? Buong maghapon, naging abala ako sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Pilit kong hindi iniisip. Pero sa tuwing may papasok na bagong mukha sa klinik, napapahinto ako sa paghinga. Hapon na. Malapit nang matapos ang medical mission. Nakahinga na ako ng maluwag. Siguro, hindi siya dumating. Siguro, abala siya sa Maynila. Habang nag-aayos ako ng mga gamot sa estante, may pumasok sa klinik. Excuse me, sabi ng isang pamilyar na boses. Naghahanap sana ako ng... Natigilan siya sa pagsasalita. Natigilan din ako sa paggalaw. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, nakatayo sa may pinto, ay si Vincent. Mas payat siya ng kaunti. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mamahaling polo ay medyo gusot na. Pero ang mga mata niya, nang magtama ang mga mata namin, ay puno ng isang emosyong hindi ko pa nakikita dati, isang halo ng gulat, kaluwagan, at matinding pagsisisi. Parang huminto ang oras. Ang mga tunog sa paligid, ang iyakan ng mga bata, ang tawanan ng mga tao sa labas, ay naglaho. Kami lang dalawa ang nasa loob ng maliit na klinik na iyon. Shane, bulong niya, ang pangalan ko ay parang isang panalangin. Ako ang unang nakabawi. Mabilis kong ibinaling ang aking tingin pabalik sa estante ng gamot. Kinuha ko ang isang bote at nagkunwaring binabasa ang label. Ano po ang kailangan nila, sir? Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Pilit kong ginagawang formal na para bang isa lang siyang ordinaryong estranghero. Naglakad siya papalapit. Bawat hakbang niya ay parang isang malakas na kabog sa dibdib ko. Shane, mag-usap tayo. Please, pakiusap niya. Pasensya na po, sir, pero marami pa po akong ginagawa, sabi ko, hindi pa rin lumilingon. Kung kailangan niyo po ng gamot, pakisabi na lang po sa nurse sa labas. I'm not here for medicine, Anya, ang boses niya inangginginig. I'm here for you. Hinawakan niya ang braso ko. Sa pagdampi ng kanyang balat sa akin, isang kuryente ang muling gumapang sa aking sistema. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng 2 buwan ay tila gumuho sa isang iglap. Mabilis kong iwinaksi ang kamay niya at humarap ako sa kanya. Umalis ka na, sabi ko, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat. Hindi pa, Shane. Hindi pa tapos, git niya. I know everything. I know what Samantha did. I was a fool. I was wrong. Please, just let me explain. Tinitigan ko siya sa mata. Nakita ko ang sinseridad doon. Nakita ko ang sakit na katulad ng sakit na naramdaman ko. Pero ang sugat ay napakalalim na. Your explanation won't change anything, Vincent, sabi ko, ang boses ko'y basag na. Ang sakit nandito pa rin. Itinuro ko ang aking dibdib. Umalis ka na. Please.
Huwag mo nang guluhin ang buhay ko dito. Tinalikuran ko siya at pumasok sa maliit na stockroom sa likod ng klinik. Isinara ko ang pinto at doon, napasandal ako at tuluyang humagulgol. Narinig ko siyang tumawag sa pangalan ko mula sa labas. Narinig ko ang pagkatok niya sa pinto. Pero hindi ako sumagot. Maya-maya ang katahimikan. Nang sa wakas ay lumabas ako, wala na siya. Sumilip ako sa bintana. Ang mga tolda ay nililigpit na. Ang mga sasakyan ng VCorp ay paalis na. Isang bahagi ng puso ko ang nakaramdam ng kaluwagan. Pero isang mas malaking bahagi ang nakaramdam ng panghihinayang. Pinili kong itaboy siya. Pero sa pag-alis niya, bakit pakiramdam ko, ako na naman ang naiwang talunan? Ang pag-asa na akala ko'y tuluyan ng namatay ay biglang nabuhay muli para lang durugin sa pangalawang pagkakataon. Akala ko tapos na. Akala ko, sa pag-alis ng mga sasakyan ng VCorp, tuluyan na ring aalis si Vincent sa buhay ko, sa Girsheath. Talisay. Pero nagkamali ako. Kinabukasan, habang nagdidilig ako ng mga halaman ni Lola sa aming bakuran, isang itim na kotse, ang parehong kotseng naghatid sa akin noong gabing umuulan, ang huminto sa tapat ng aming simpleng bahay. Bumaba mula rito si Vincent. Hindi na siya nakapormal na damit. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na t-shirt at maong, pero kahit anong isuot niya, bakas pa rin ang karangyaan. May dala siyang isang bayong na puno ng mga prutas. Natigilan ako, hawak ang tabo. Si Lola, na nagwawali sa di kalayuan, ay napahinto rin at napatingin. Sino yan, apo? Tanong ni Lola, medyo naniningkit ang mga mata. Hindi ako nakasagot. Naglakad si Vincent papalapit sa aming maliit na tarangkahan. Ang mga kapitbahay na nagkakape sa kani-kanilang mga balkonahe ay napahinto rin, ang mga matay puno ng kuryosidad. Ang balita sa isang maliit na baryo ay mas mabilis pa sa internet. Magandang umaga po, bati ni Vincent, ang boses ay magalang. Tumingin siya kay Lola. Kayo po ba ang lola ni Shane? Lumapit si Lola. Ako nga. Ano nang kailangan mo sa apo ko, iho? Gusto ko po sanang humingi ng tawad, sabi ni Vincent, ang tingin ay bumalik sa akin. Sa inyo po at lalo na po sa kanya. Binuksan ni Lola ang tarangkahan. Pumasok ka. Sa loob tayo mag-usap. Nagulat ako sa inasal ni Lola. Pero alam kong sa likod ng kanyang mahinahong anyo, sinusuri niya ng maigi ang pagkatao ni Vincent. Pumasok si Vincent sa aming bakuran, sa aming maliit na mundo. Inilapag niya ang bayong ng prutas sa isang upuang kawayan. Maupo ka, sabi ni Lola, itinuturo ang isa pang upuan. Ako, nakatayo pa rin, hindi alam ang gagawin. Shane, kumuha ka ng maiinom para sa bisita, utos ni Lola. Wala akong nagawa kundi sumunod. Habang nasa kusina ako, naghahanda ng isang baso ng malamig na tubig, rinig na rinig ko ang pag-uusap nila. Ano ba talaga ang ginawa mo sa apo ko, iho? Tanong ni Lola, diretsahan. Umuwi siya dito 2 buwan na ang nakakaraan, dala ang isang maletang puno ng damit at isang pusong basag na basag. Hindi siya nagsasalita, pero nakikita ko sa mga mata niya. May nanakit sa kanya sa Maynila. At sa tingin ko, ikaw yon. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Vincent. Opo. Ako po. Nagkamali po ako, Lola. Isang malaking pagkakamali. Pinagbintangan ko po siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi ko po siya pinaniwalaan. Hindi ko po siya pinaglaban. Ang pag-amin niyang iyon, kahit hindi para sa akin, ay parang isang balsamong dahan-dahang humaplos sa sugat ko. At ngayon, nandito ka. Para ano? Para saktan siyang muli? Hindi po, mabilis na sagot ni Vincent. Nandito po ako para subukang itama ang lahat. Kahit gaano katagal. Kahit gaano kahirap. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi niya ako napapatawad. Lumabas ako ng kusina, dala ang tubig. Inilapag ko ito sa mesa. Hindi ko pa rin sila tinitignan. Salamat, sabi ni Vincent sa akin. Niyaya ni Lola si Vincent naman ang halian sa amin. Laking gulat ko, pumayag siya. Sa buong buhay ko, hindi ko akalaing ang isang Vincent de la Vega, ang ihi ng VCorp, ay upo sa aming maliit na lamisang kawayan, kakain ng kanin, sinigang na baboy at pritong isda gamit ang kanyang mga kamay. Dahil iyon ang nakasanayan sa amin. Tahimik lang akong kumakain.
Si Lola at si Vincent ang nag-uusap. Ikinuwento ni Lola ang kabataan ko, kung paano ako lumaki sa Gilhis. Talisay. Si Vincent naman, tahimik na nakikinig at paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Sa mga sulyap niyang iyon, wala na ang lamig, wala na ang kapangyarihan. Ang nandoon ay purong pagsusumamo. Nabakasyon ng bahay sa kabilang kanto. Araw-araw, nandoon siya. Hindi niya ako pinipilit kausapin. Pero ipinaparamdam niya ang kanyang presensya. Sa umaga, kapag nagdidilig ako, makikita ko siyang naglalakad-lakad sa kalsada, bumabati sa mga kapitbahay. Kung minsan, tutulong siyang magbuhat ng mga sako ng bigas sa tindahan ni Aling Pacing. Minsan naman, makikipagkwentuhan siya sa mga magsasakang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Ang tila laking may kotse na naghahanap kay Shane ay naging usap-usapan sa buong barangay. Hindi ko siya pinapansin pero nakikita ko lahat. Nakikita ko ang pagtitiis niya sa ilalim ng init ng araw, ang unti-unting pagbabago ng kulay ng kanyang balat, ang pagiging pamilyar niya sa mga simpleng gawain sa baryo. Ang SEC ng VCorp, natututong mamuhay na parang isang ordinaryong tao. At sa bawat araw na lumilipas, ang yelo sa puso ko ay unti-unti, dahan-dahang natutunaw. Dumating ang araw ng pista ng beer sheath. Talisay. Ang buong bayan ay masaya at abala. May mga banderita sa bawat kanto, mga palaro sa plaza at kantahan sa gabi. Ito ang pinakamalaking selebrasyon sa aming lugar. Nasa klinik pa rin ako noong hapon, tumutulong sa mga nasusugatan sa mga palaro. Nang pauwi na ako, nakita ko si Lola na nagmamadaling sumalubong sa akin. Apo, bilisan mo. Magbihis ka ng maganda. May programa sa plaza mamaya, sabi ni Lola, halatang excited. Lola, pagod po ako. Dito na lang po ako sa bahay. Hindi pwede, giit ni Lola, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kailangan nandoon ka. Sige na, apo. Para sa akin. Dahil sa pagpupumilit ni Lola, wala akong nagawa. Isinuot ko ang paborito kong puting bestida, naglagay ng kaunting pulbos. Pagdating namin sa plaza, puno na ng tao. Ang entablado ay maliwanag at isang banda ang tumutugtog ng masayang musika. Nasa gitna kami ng panonood ng isang sayaw nang biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang musika. Umakyat sa entablado ang barangay captain. Mga kabarangay, anunsyo niya. Mayroon po tayong isang espesyal na bisita ngayong gabi. Isang taong may mahalaga pong gustong sabihin. At mula sa gilid ng entablado, umakyat si Vincent. Hawak niya ang isang mikropono. Ang puso ko ay biglang kumabog ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa dibdib ko. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya, nagbubulungan. Ano nang ginagawa niya? Hinanap ng kanyang mga mata ang kinaroroonan ko sa gitna ng maraming tao. Nang magtama ang aming paningin, huminga siya ng malalim. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula niya, ang boses niya ay nanginginig pero malinaw na naririnig sa buong plaza. Ang pangalan ko po ay Vincent. Hindi po ako taga rito. Isa po akong dayo. Pero sa loob ng ilang araw na pananatili ko dito sa Gilhis. Talisay, marami po akong natutunan. Natutunan ko po ang kahalagahan ng komunidad, ng pagtutulungan at ng simpleng pamumuhay. Pero ang pinakamahalagang dahilan kung bakit po ako nandito ay dahil sa isang tao. Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa akin. Isang babaeng nagmula dito sa inyong lugar. Isang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang at kabutihan. Nagsimula na ang bulungan ng mga tao. Ang iba'y napapatingin na sa akin. Gusto kong magtago. Gusto kong tumakbo. Hinawakan ni Lola ang kamay ko, mahigpit. Sinaktan ko po siya, pag-amin ni Vincent, ang boses niya ay nababasag. Nagkamali po ako. Naging duwag po ako. Hindi ko po siya pinaniwalaan noong panahong kailangan niya ako. At iyon po ang pinakamalaking pagsisisi ng buhay ko. Dahan-dahan, bumaba siya ng entablado. Naglakad siya papalapit sa direksyon ko. Ang mga tao ay otomatikong nagbibigay ng daan na parang eksena sa isang pelikula. Huminto siya sa harap ko. Sa harap ng buong Gilhis. Talisay. Sa harap ng aking lola, ng aming mga kapitbahay, ng aking mga kaibigan. At sa aking pagkagulat, dahan-dahan siyang lumuhod. Isang tuhod sa maalikabok na lupa ng plaza.
Ang hiyawan at bulungan ng mga tao ay biglang naging isang kolektibong paghinga ng gulat. Shane, sabi niya, nakatingala sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry para sa lahat ng sakit na naidulot ko. Pero nandito ako ngayon, sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa'yo, para sabihing nagsisisi ako. At para sabihing mahal kita. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ko ang mga huling salitang iyon. Mahal kita. Minahal na kita mula pa noong gabing tinulungan mo ako sa eskinita, pagpapatuloy niya. Natakot lang akong aminin. Naging bulag ako sa kapangyarihan at yaman. Pero nang nawala ka, doon ko naintindihan. Wala silang lahat na halaga kung wala ka. Ikaw ang mundo ko, Shane. Please bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong patunayan sa'yo na karapat-dapat ako. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay sunod-sunod nang bumagsak sa aking mga pisngi. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin, naghihintay. Ang buong mundo ay tila huminto, nag-aabang sa isasagot ko. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking nakaluhod sa harap ko. Ang makapangyarihang sihi, ngayon ay nagmamakaawa. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pag-ibig. Umiling ako, hindi dahil sa pagtanggi. Tumayo ka dyan, sabi ko, ang boses ko'y garalgal. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Lumuhod din ako sa harap niya. Ikinagulat iyon ng lahat. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Masakit pa rin, bulong ko, sapat lang para marinig naming dalawa. Sobra. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero dinugtong ko, mahal pa rin kita. Isang maliwanag na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-asa at kaluwagan. Hinigpitan niya ang hawak sa aking mga kamay. Ibig sabihin ba niyan? Hindi ko na siya pinatapos. Dahan-dahan akong tumango. Sa sandaling iyon, ang buong plaza ay nagsigawan sa tuwa. Ang iba'y pumapalakpak. Tumayo si Vincent at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing hindi na niya ako muling bibitawan. Habang nakayakap ako sa kanya, sa gitna ng ingay at saya ng pista, alam ko sa puso ko, ito na ang simula. Isang bagong simula. Isang pag-asang pinanday ng sakit, pagsisisi, at isang pag-ibig na nahanap ang daan pabalik. Ang pagbabalik ko sa Maynila ay ibang-iba sa unang pagdating ko. Noon, mag-isa ako, dala ang isang folder ng pangarap at isang pusong puno ng kaba. Ngayon, kasama ko si Vincent, hawak ang kamay ko, at ang puso ko'y puno ng pag-ibig na sinubok ng panahon. Ang una kong araw pabalik sa Corp Global ay nakakapanibago. Pagpasok ko sa lobby, ang mga dating matang mapanghusga ay napalitan ng mga tinging puno ng gulat at respeto. Ang gwardyang binigyan ko ng aking resignation letter ay ngumiti at bumati, "Good morning, Ma'am Shane." Pagdating namin sa 40 DA floor, ang buong opisina ay tumahimik. Lahat ng mata ay napunta sa amin sa magkahawak naming mga kamay. Lumabas si Martha mula sa kanyang mesa, ang dati masungit niyang mukha ay may bahid na ngayon ng isang nahihiyang ngiti. "Welcome back, Ma'am Shane." "Sir Vincent," bati niya. "Thank you, Martha," sagot ni Vincent, ngumingiti. "From now on, Shane will no longer be in a temporary secretary." Nagkaroon ng bulungan. Aalisin na ba niya ako ulit? "She will be a permanent personal secretary," pagpapatuloy ni Vincent, mas humigpit ang hawak sa kamay ko. "And in fans." Kung kanina ay tahimik, ngayon ay parang may sumabog na bomba. Ang gulat sa mukha ng lahat ay hindi maipinta. Si Rina, na bumalik na rin sa trabaho sa ibang department, ay napanganga na lang at pasimpleng nag-thumbs up sa akin. Ang mesa ko, hindi na ang maliit na mesa sa labas. Dinala ako ni Vincent sa isang mas malaki at mas magandang opisina sa tabi mismo ng sa kanya, may sariling bintana na tanaw ang syudad. "This is your new office, I love," sabi niya. "Vincent, hindi kailangan ng ganito." "Okay na ako sa dati," sabi ko, medyo nahihiya. "No, you deserve this. You deserve everything," anya, at hinalikan ako sa noo. Ang balita tungkol sa aming engagement ay mabilis na kumalat. Nalaman ko mula kay Vincent na pagkatapos niyang matuklasan ang katotohanan, agad niyang kinausap si Samantha at ang pamilya nito. Tinapos niya ng formal ang anumang kasunduan na mayroon sila noon pa.
Si Samantha, sa huli, ay sumuko na rin at umalis patungong ibang bansa. Ang nawawalang kontrata ay milagrosong inatagpuan ni Martha sa ilalim ng isang kabinet, isang magalang na paraan para linisin ang pangalan ko nang hindi gumagawa ng mas malaking eskandalo. Ang pagtanggap ng mga tao sa VCorp ay hindi naging madali sa simula. May mga bulungan pa rin. Yung probinsyana naging fiancé. Siguro ginayuman niya. Kawawa naman si Ma'am Samantha. Pero hindi na ako apektado. Dahil sa bawat masasakit na salita, nariyan si Vincent para ipagtanggol ako. Sa bawat mapanghusgang tingin, nariyan ang mga mata niya para iparamdam sa aking ako lang ang mahalaga. Isang hapon, nag-announce si Vincent ng isang biglaang meeting para sa lahat ng empleyado. Nagtipon kami sa malaking function hall ng kumpanya. Umakyat siya sa entablado kasama ako. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka, simula niya. Marami kayong tanong tungkol sa amin ni Shane. At gusto kong sagutin iyon ngayon. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa mga empleyado. This woman beside me is not just Dinway Fiance. She is Dinway Anchor. She is Dill's conscience. Noong mga panahong bulag ako sa kapangyarihan, siya ang nagpakita sa akin ng kabutihan. Noong mga panahong duwag ako, siya ang nagpakita sa akin ng tapang. She came from a simple life, yes. But her heart is richer than anyone have ever known. The VCorp doesn't just need smart people. It needs good people. People with integrity. People like Shane. Kaya simula sa araw na ito, pagpapatuloy niya, ang sinumang hindi magpapakita ng respeto sa kanya, ay hindi rin nagpapakita ng respeto sa akin, at sa buong kumpanyang ito. Ang kanyang mga salita, puno ng sinseridad at otoridad, ang tuluyang nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang ako ang fiancé ng si. Naramdaman kong kabilang ako. Hindi kami nagkaroon ng granding kasal sa isang simbahan o hotel. Ayaw ko noon at naintindihan iyon ni Vincent. Sa halip, ang aming kasal ay ginanap sa hardin na nasa rooftop ng VCorp building. Ito ang lugar kung saan madalas akong tumatambay noon para lang mapag-isa. Simple lang ang seremonya. Ang mga bisita, ang aming mga pamilya, si Lola na lumuwas pa mula probinsya, at ang mga taong naging malapit sa amin sa VCorp, kasama na si Rina at Martha. Suot ko ang isang simpleng puting bestida. Si Vincent, nakasuot ng barong. Sa harap ng isang maliit na grupo ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin, sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, ipinangako namin ang aming pag-ibig sa isa't isa. Vincent de la Vega, take you, Shane Alonzo, to be the wife, sabi niya, habang isinusuot ang singsing sa aking daliri. Promise to trust you, to protect you, and to love you, in poverty and in wealth, in sickness and in health, for as long as we both shall live. You are in my home, Shane. Napaiyak ako habang sinasabi ko ang aking panata. Shane Alonzo, take you, Vincent de la Vega, to be my husband. Promise to be your anchor, to remind you of the simple joys of life, and to love you unconditionally. Ikaw ang pangarap ko, Vincent. Nang maghalikan kami, ang palakpakan ng aming mga bisita ay parang musika sa aming pandinig. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog na ang araw, magkayakap kaming nakatayo ni Vincent sa gilid ng rooftop, pinagmamasdan ang syudad. Naaalala mo ba noong unang beses kitang nakita? Tanong niya. Naman, sagot ko. Doon sa eskinita. Basang-basa ka at puno ng putik. Natawa siya. At ikaw, ang tapang-tapang mo, sumisigaw na parang walang bukas. Sa sandaling iyon, alam ko nang espesyal ka. Pero hindi ko akalain na ikaw pala ang babaeng magliligtas sa akin sa lahat ng paraan. Humarap ako sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. At hindi ko rin akalain na ang lalaking tinulungan ko ay ang siya palang magbibigay sa akin ng buhay na hindi ko man lang pinangarap. Tumingin ako sa paligid. Sa mga nagtataasang gusali, sa mga kumikinang na ilaw. Dati ang mga ito ay simbolo ng isang mundong hindi ko kayang abutin. Isang mundong puno ng sakit at kabiguan. Pero ngayon, habang nakayakap sa akin ang lalaking pinakamamahal ko, ang syudad ay hindi na nakakatakot. Ang VCorp building ay hindi na lang isang lugar ng trabaho. Ito na ang aming tahanan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat.
Ang lugar kung saan ang isang simpleng probinsyana ay natagpuan ang kanyang hari at naging reyna ng kanyang puso. Tumingala ako sa langit sa mga unang bituin na nagsisimula ng sumilay. Ito na pala yung buhay na pinangarap ko, bulong ko sa hangin. Isang buhay na hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na nagpapatawad, at isang pag-ibig na kayang baguhin ang lahat. Habang isinusulat ko ito, ang puso ko ay puno ng nag-uumapaw na pasasalamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong walang sawang pagsubaybay, at sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Shane at Vincent mula sa simula hanggang sa huli. Ang bawat kabanata ay hindi magiging kumpleto kung wala ang inyong pananabik at suporta. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring personal na paglalakbay para sa akin. Hindi naging madali ang isulat ang bawat kilig, sakit, at ipagbangon na kanilang pinagdaanan. May mga pagkakataong nadadala ako sa lungkot ni Shane, sa bawat pagkakataong nararamdaman niyang hindi siya kabilang. May mga sandali ring naiinis ako sa pagkabulag ni Vincent, ngunit nakakaramdam din ako ng kagalakan habang nakikita siyang unti-unting nagbabago at natututong magmahal ng tama. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking araw-araw, at ang pagbuo sa kanilang mundo ay isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ang nais kong iwan sa inyo ay ilang mahahalagang aral. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Isang patunay na hindi nasusukat sa yaman, pinag-aralan, o posisyon ang tunay na halaga ng isang tao, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. At higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa pangalawang pagkakataon, na lahat tayo ay maaaring magkamali, ngunit lahat din tayo ay karapat-dapat sa pagkakataong itama ang mga ito at mahalin muli. Ngayong nabasa na ninyo ang kabuuan ng kanilang paglalakbay, gusto ko ring marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ano ang paborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakanakatatak sa inyo? Anong aral ang pinakapumukaw sa inyong damdamin? Ang inyong mga kwento at reaksyon ay napakahalaga sa akin. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, sana'y maibahagi ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang mas marami pa ang makakilala kina Shane at Vincent. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng mundong ito. Hanggang sa ating susunod na kwento.